Kasi di ba nung nakaraan, ang tinapik natin ay patungkol sa new beginning, tsaka tungkol sa mga answered prayers. Actually, sana po, nasusubaybayan niyo yung mga turo namin kasi sayang din. Di ba? Kung halimbawa hindi kayo nakapag-OBS nung nakaraan, panoorin niyo na lang sa YouTube yung OBS. In-upload namin doon para kumbaga parang mapakinggan niyo pa rin kasi tinapik namin doon ano yung mga nakakahadlang sa prayer natin. Kasi kung kiniklaim natin na month of answered prayers to, dapat alam nyo rin kung ano yung mga nakakahadlang para maging answered prayer ka. Diba? Kaya panoorin nyo yun sa YouTube. And also, yung mga topic tungkol sa God of New Beginnings para nang sa gayon, magkaroon talaga tayo ng mga bagong simula. Amen? Sino dito gusto ng bagong simula? Bagong diba? Bagong anointing, bagong blessing, diba? Lahat naman yan, naniniwala tayo, gusto natin yan. Pero syempre, ang requirement, kailangan makinig ka. Kailangan kung ano yung napakinggan mo, sundin mo. Okay? And ako, very excited ako sa topic natin ngayon. Bakit? Kasi ito po ay patungkol sa, pakibasa nga po. Ayan. Naniniwala po ba kayo na andito tayo sa season ng promotion po natin? Amen? Ayan. We believe it na, di ba, talagang, kaya nga doon sa kanta natin na paganda ng pagandaan na sinasabi doon sa, bandang dulo, paangat, di ba? Payaman ng payaman. Kasi ang buhay natin kay Kristo ay paangat ng paangat. Kung pa-demote ka ng pa-demote, kung pababa ka ng pababa, hindi yan kalooban ng Diyos. Kasi yan ang akda ng ganyan ay demonyo. Di ba? Kaya naman dapat paangat ka ng paangat. Sabi mo nga sa katabi mo, paangat ng paangat. Di ba? Halimbawa, grade mo sa math. Diba? 75. Huwag ka papayag. Sa susunod, 75.5. Diba? At least paangat ng paangat. Diba? Yan, 80. Sa susunod, 82. 84. Diba? Kasi yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Diba? Kung ang sweldo mo, diba? Halimbawa, nag-start ka sa 6,000. Yan, ipag-pray mo kay Lord na i-increase ka. Diba? Na Lord, gusto ko naman 8,000 naman. Ganyan. Diba? Yan sa mga natin dyan, yung kumbaga nagsisimula pa lang. Kaya dapat po, pinagpe-pray natin yan kasi kalooban naman talaga ng Diyos yan. And kanina, yung binasa po ni Sister Mary Ann sa Psalm 75, sinasabi doon ang promotion, hindi siya nanggagaling sa east or sa west o sa kung saan paman. Ang promotion, galing sa Panginoon. Amen? Amen. Okay? And sabi nga dito, hindi ko muna nailagay dyan, na kumbaga parang isulat ko lang sa notes ko pero hindi ko na isama sa PowerPoint. Thank you so much sa gumawa ng PowerPoint ko. Ayan, pagpalain ka ni Lord. Kasi hindi ko na kayang gumawa ng PowerPoint kagabi dahil nga sa yung mata ko. Kaya yun nga, pag-pray nyo rin ako din yung sa namin, kalusugan. And tayo din, parang nitong lately kasi, di ba, dahil ulan ng ulan, ambon ng ambon, painit, palamig yung yung panahon, minsan nagkakaubo tayo, nagkakasipon. Kaya parang better na, syempre, mag-review kayo, magpa-cover kayo ng blood ni Jesus, pero uminom-inom kayo ng mga maasim-asim ng konti, di ba? Yung mga prutas-prutas, alalahanin nyo yan para naman nang sa gayon maging malakas tayo. Magpaaraw kayo minsan, huwag kayong parang Dracula dyan, di ba? Talagang magpaaraw kayo tuwing umaga, di ba? Very healthy yon. Alas 7 ng umaga, alas 6 yan. Paaraw kayo para maging healthy tayo. Okay? Amen? Mag-ehersisyo kung kailangan, mag-exercise, kung pinakailangan, di ba? Kung dapat na gawin. Pero kailangan talaga yan. Actually, kahit sino magsabi, kailangan ng exercise. And also, spiritual exercise. So, meron dito sinasabi, 5 principles for God's promotion. I-note nyo na lang. Hindi ko na ilalagay dyan. Una, kung gusto daw natin na ma-promote, diba? Unang-una, seek God first. Diba? Seek first the kingdom of God. Seek first God's kingdom. Kasi nga naman, galing sa Diyos ang kaharian, ang promotion, diba? Wala sa iba, kaya naman dapat siya ang unahin mo. Pangalawa, humility precedes promotion. Ibig sabihin nito, pag humble ka, ikaw ay mapagkumbaba, iaangat ka ni Lord. Itataas ka ni Lord. Okay? So kapag ikaw ay mapagkumbaba, talaga naman, ang pag-exalt ng Panginoon ay nasa iyo. Pangatlo, promotion is for the sake of others. Minsan, mararanasan mo tong promotion na to, hindi lang para sa iyo, kundi para sa katabi mo, para sa iba, di ba? Para maging blessing ka rin
sa iba. Pastor, paano yan? Hindi naman ako working. Diba? So, ang promotion hindi lang sa working to. Ang promotion pwede rin sa estudyante. Ang promotion pwede rin sa, may bahay. Diba? So, ang promotion mamaya, mas maintindihan nyo to. Hindi lang kumbaga sabi nga ni Charles Stanley, may mga pagkakataon man na parang feeling nyo hindi para sa inyo yung mensahe, ibulsa nyo lang. Kasi hindi man siya timely, pero it can make you grow. 'Di ba? Kasi mag-grow kapag nilagay mo sa bulsa mo, nilagay mo sa puso mo, 'di ba? Sa bilbil mo, inano mo 'yan. Nilagay mo 'yan diyan, talagang mag-grow ka. Okay? Pang-apat, faithful with little, faithful with much. Ang promotion, ang isa sa prinsipyo nito ay kapag tapat ka sa maliliit, magiging tapat ka din sa malaki. Mamaya may example tayo diyan, maganda. And pang-lima, promotion comes with a greater responsibility. Yun nga lang, kapag na-promote ka kasi, mas maraming responsibility. Di ba? Mas maraming trabaho, mas maraming workload, mas maraming asa sa'yo. Kaya naman yun ang kaakibat nun na responsibility. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ready ka na ba? Ayan. So, season of promotion. Kaya dito, may tanong dito. Have you ever thought about what it means to be promoted? Ayan, naisip mo na ba yan na ano ang ibig sabihin ng pagiging promoted? How many of us want a promotion? Diba? Halimbawa dito, tanungin natin yung mga working. Lahat yan ang kamay. Diba? Lalong-lalo na kapag sa lottery. Diba? Sino dito gustong tumaas ang sweldo? Taas kamay. Tumaas ang baon? Taas kamay. mas ayaw magpatalo ng mga estudyante. Diba? Kaya pag pray nyo, tumaas ang sweldo ng mga nanay at tatay nyo. Bakit? Para tumaas din ang sahod. Diba? So yan? Directly proportion. Diba? So kaya kailangan manalangin tayo. And sabi nga, so how do we go about getting a promotion? Sabi, and where do our promotions come from? Saan ba galing ang promotion? We all want a promotion, but what does it really mean? More responsibility? More problems ba yan? More eternal significance. And sabi nga, usually, kapag daw iniisip natin ang promotion, iniisip din natin ang pagdami ng pera. Akala natin it's all about pera or money. We think it's supposed to come with rewards like prestige, satisfaction, happiness, and a wonderful life. Pero alam nyo ba, ang sinasabi ng Bible patungkol sa promotion, ito yun promotion comes neither from the east nor from the west. God is the judge. He puts down one and sets up another. Diba? Malinaw na malinaw yan sa Psalm 75:6-7 na ang Diyos ang nagpa-promote. Siya ang nagbababa ng isa, siya naman ang nagtataas ng isa. Kaya minsan, yung sa buhay natin, akala nyo lang aksidente yan nangyari na yan. Akala nyo lang nagkataon. Pero ang Diyos ang may akda niyan. Kanina nga ay kahapon nag-uusap kami ni Pastora Mer tungkol sa mga nangyari sa church din, tsaka sa mga parang suliranin na nangyari lately. Pero naisip namin, nagko-conclude kami na lahat naman ng to, alam ng Diyos. Lahat ng to marunong ang Diyos kung ano yung gagawin niya. Diba? Although, ang tingin ng tao, masama to kasi ganto, ganyan. Diba? Pero, kung naniniwala at nagtitiwala ka sa Diyos, alam mo na ang Diyos ang may plano ng ganon. Diba? And kung ano man ang nangyayari sa buhay mo, lahat ng yan, all things work together for good to those who love the Lord. Diba? Gagawin ng Diyos na maayos yan sa bandang huli. Hahalu-haluin niya lahat yan. Lahat ng pangit, maganda na nangyari sa buhay mo, hahaluin niya yan. Tapos, ang kakalabasan ay maganda. Diba? Kasi ang Diyos ganon. Diba? Ginagawa niyang maganda ang buhay natin. Kaya sabi mo sa katabi mo, maniwala ka. Diba na dahil si Lord, diba, in control siya, aayusin niya lahat. Kaya nga sabi, this passage tells us that true promotion comes neither from the east nor from the west, nor from our bosses, but rather from God. Diba? Hindi rin galing sa boss pala ang promotion. Diba? Kundi galing sa Diyos. Sabi mo nga sa sarili mo, galing sa Diyos. Gawin mong malinaw yan ngayong umaga na to, na ang promotion galing sa Diyos. Kaya anong sekreto? If we want to be promoted, go to the one who promotes. Diba? Kung gusto niyo ma-promote, diba? Lapit tayo sa nagpa-promote. Sino? Diyos, God. We must find out what He requires, fulfill His requirements, and appeal to Him.
This understanding puts a new twist on the old adage. It is who you know that counts. Di ba? Parang alam na alam natin yan when it comes sa backer, di ba? Kunwari, lalapit ka sa City Hall, sa gobyerno. Di ba? Uy, kasi may request ako eh. May kakilala ka ba dyan? Ba't natin nabubuo yung mga ganong salita? May kakilala ka ba dyan? Kasi kapag may kakilala, malakas, mabilis. Di ba? Di ba? Yan, oh, it is who you know that counts. And alam nyo, ganyan din sa promotion. Lamang ang kilala ang Diyos. Di ba? Amen? Kaya kilala mo ba ang Diyos? Kilala mo si Lord? Ibig sabihin, lamang ka. Di ba? Yamado ka. Di ba bakit? Kasi kilala mo kung sino ang nagpo-promote. Sa kanya ka lumapit. Minsan akala natin para maging top, kala mo, kailangan tapakan mo yung kaklase mo. Di ba? Na top 1 para ikaw yung mag-top 1 sa susunod. Di ba? Punitin yung test paper niya para wala siya maipasa. Di ba? Hindi ganon. Kasi ang promotion nanggagaling sa Diyos. Hindi mo kailangang tumapak ng tao, hindi mo kailangang pag-boss-bossan dyan, kasi ang promotion galing sa Diyos. Okay po? Kaya sabi, promotion is one of the most appealing words in our language. Actually, gusto nga yan ng lahat eh. Di ba? It brings to mind images of money, di ba? Luxury and satisfaction. But for that reason, we often misdefine promotion, and that can be dangerous. Kapag mali ang definition natin ng promotion, delikado yan. Okay? Sabi, if misdefine promotion, we may also end up seeking it out incorrectly. Pwede kang mamali ng landas. Pwede kang mapahamak. Kaya naman, ang galing. Kasi andito ka, malalaman mo kung ano yung totoong promotion. Sabi mo sa katabi mo, buti, andito ka. Yan. Diba? Sabi nga, the desire for promotion, ang kagustuhan mong ma-promote, may be so great that we pursue it with fervor and in such a way that we end up sacrificing our families, values, morals, faith, and even our very souls on the altar of promotion. So makinig kayo maigi. May sinasabi na dito yung sermon na to. Sabi, it can become a God that leads us to become what we never wanted to be. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo kapag namali ka dyan. Minsan pa nga, sa kagustuhan mong ma-promote, napapabayaan mo pamilya mo, mahal mo sa buhay, kahit faith mo, di ba? Para lang sa promotion. Bakit ko sinabi yon? Ba't natin nasabi yon? Kasi maraming gusto ma-promote, pero hindi na nakakabanding sa pamilya. Wala nang time sa pamilya. Wala nang time sa relasyon. Di ba? May gustong ma-promote, pero kailangan manalangin ka ng 10 aba, Ginoong Maria. Napupuno ka ng grasya. Di ba? Okay, may mga ganon. Kaya nga noon, may nagtanong sa atin, youth dito, sabi niya, Pastor, papasukin ko ba to? Sabi ko, ikaw bahala. Alam mo naman ang mga mangyayari dyan. Diba? Later on, siya sa akin, iiyak-iyak siya, Pastor, wala na ako dun kasi, although, ang saya ko kasi nga, praise God, kasi nabuo sa kanya yung ganong conviction. Na, bakit ka kasi umalis? Yung Pastor, pinagpe-pray ako ng, Buddha. Mga basta parang mga dasal nila. Kumbaga parang, mako-compromise ka talaga. Diba? Kaya naman, salamat sa Panginoon kasi tinuturo ito ng Diyos. Na minsan, ang promotion, pag yan ay na-misdefine, ipapahama ka niyan. Kaya dapat tama ang iyong definition. Kaya sabi nga, so we must be very careful to, number 1, dito na tayo sa main point, number 1, we must be careful to define, promotion correctly. Ayan, so main point number 1, ano ang susi para sa promotion? Una, kailangan ma-define muna natin ano ang ibig sabihin ng promotion correctly. Tama? Sabi nga dyan, if we let the wrong definition of promotion become our goal, we may find ourselves in deep trouble. Ika nga ng Psalm 11 verse 3, if the foundations are destroyed, what can the righteous do? Diba? Kapag ang pundasyon pa lang, diba, sira na, ano pang magagawa natin? Diba? Kung ang pananaw mo pa lang, sira na, paano ka pa ma-repair? Paano ka pa magiging buo? Diba? Kaya, if we define our goals, sabi nga dyan, incorrectly, the most well-intentioned and righteous can go wrong. Diba? Kapag mali na lahat. Kaya nga ang tawag dyan ni Bishop, sincerely wrong.
Diba? Pastor, mabait naman ako. Pero walang Jesus, sincerely wrong. Pastor, nagpe-pray naman ako pero mali yung paraan, sincerely wrong. Ang wrong pa rin. Kaya nga tanong ko dun sa lolo ni Shai, naranasan nyo na pong maglinis ng bahay, tapos ang ginamit nyo, tawag doon yung basahan na madumi. Diba? Sabi ng lolo niya, madumi rin po ang kalalabasan. Diba? Ganon din sa atin. Minsan, kapag mali-mali yung mga ina-apply natin, namamali na lahat. Diba? Kaya dito, ayan, kinokorek tayo ng Panginoon. Kaya sabi nga, as humans, we often misdefine words. For example, we often mistake lust as love. Ama? Kala natin, pag-ibig na yan. Diba? Pag-ibig na kaya. Diba? May mga ganun pa. Pag-ibig na ba to? Tumitibok ang aking Diba? Yung pala, pagnanasa lang. Diba? Kaya nga tayo, dinidiscourage natin agad-agad yung 14 pa lang, Pastor, papakasalan ko siya. Adi ka ba? 14 ka pa lang. Diba? Pag nagpaalam na ganun, tapos dilat yung mata, papakasalan ko siya. Yan, magduda yung pastor dapat. Kasi minsan, mini-mistake natin na mamali natin yung pag-ibig tsaka yung pagnanasa. Diba? Na minsan may kahalayan pa. Diba? Tapos yung money as happiness. Akala mo, the more the money, the more the happiness. Diba? Mas maraming, ang saya. Pero hindi. Bakit? Kasi maraming mga tao, maraming ang pera, malungkot naman. Bakit? Kasi hiwalay ang pamilya, ang daming sakit. Ika nga ni Bishop, ang daming pera pero ang dami ring sakit. Araw-araw nasa ospital. Diba? May pambayad naman, no problem. Pero araw-araw nasa ospital. Kaya hindi rin. Money equals happiness. Diba? Sabi rin, legalism as holiness or righteousness. Minsan may ganun. Akala natin, katuwiran na yung ganun. Huwag mo ibubukab bibig mo. Huwag ka tatayo, Diba? Parang akala natin yung legalism equals righteousness siya. Yung pala parang parang legalistic ka na masyado. And sometimes we may even mistake, I want this as God told me to get it. Ayan, maraming ganyan. Yung akala mo, Diyos ang may sabi, pero gusto mo lang pala. Diba? Kasi gusto ko, parang feeling ko God's will ko siya tatlo kayo nagsasabing gano'n, na feeling nila God's will. Lagot na. Diba? Merong mga ganyan, tatlo nakapanaginip. Uy, napanaginipan kita, kinasal daw ako sa'yo. Merong ding nagsabi, nagrambulan sila. Diba? Akin siya. Kaya hindi tayo naniniwala dyan sa basta-basta na yan na mga panaginip daw. Diba? Dapat naayon pa rin sa salita ng Diyos. Okay? Kaya dyan, mamamali tayo kapag ganyan. Kaya sabi nga, we must be very careful about how we define things and strive to define things as God does. If our definition is off, we may end up somewhere we don't want to be. Kaya, halimbawa, sa science, kapag ang premise mo ay mali, yung resulting conclusion din ay mali na rin. Diba? Sa golf din, kapag mali-mali ka sa point of contact mo, may mga konting mali sa discrepancy, a little discrepancy, diba? Magkakaroon ka ng malaking pagkakamali sa dulo. So make sure you define promotion correctly and define it as God defines it. Okay? So ano nga ba? Ang tagal mo naman, pastor, sabihin, ano ba ang promotion? Diba? Sabi dyan, promotion, basahin nyo, is correctly defined as yung pala yun. Diba? So, ulitan, magmula dito hanggang dulo. Sabihin nyo, basa. Is correctly defined. Yan, di ba? So, ibig sabihin, ganun pala ang promotion. Na ito yung a little step closer, di ba, na malapit ka na dun sa calling ng Diyos sa'yo. Di ba? Kaya hindi pala promotion yung akala mo na-promote ka pero wala ka ng time kay Lord, wala ka ng time na sa pamilya mo, akala mo promotion pala yon. Pero mali. Di ba? Kasi another step closer to God's call on my life. Di ba? So dito na, medyo tumitindi na ang pangungusap. Sabi nga, true promotion is moving closer and closer to God's call on your life. Yung pala ang promotion. When God promotes you, you are another step closer to His best for your life.
It is so important to correctly define promotion because if we don't, we may not recognize it. Diba? Kaya, now, ang promotion, yung mas napapalapit ka kay Lord. Halimbawa, may offer kay Gab. Gab, ino-offer ka. Ano daw? Dubai. 50,000. Wow. 50,000. Hindi na makakasimba. Tas malalayo niya na siya sa mga mahal niya sa buhay, sa atin. Diba? Tas talaga, pero dun ka lang talaga. Nung nag-offer. Kung kay Gab, isipin niya, promotion nga ba yun? Mapapalayo ako kay Lord. Diba? Hindi na ako makakapag-drums. Hindi na ako makakapag-LG. Diba? So, dun pa lang, kita mo na ay, promotion nga ba to? Diba? Althea, may alok sa'yo. G-Force daw. Diba? Si Althea talagang alam niya, tambourine dancer siya, hindi naman talaga siya G-Force. Diba? Kaya dapat, dito pa lang sa definition natin, alam na. Diba? Sasayaw ka sa ASAP every Sunday. ASAP, live. Diba? Isang sayaw mo, 30,000 agad. Parang sa isip-isip niya, wow, sakto. Kahit mag-camp kami ng ilang beses, may pambayad ako. Diba? Kaso nawala naman siya kay Lord. So therefore, kayo ang mag-conclude, promote. Hindi. Diba? Kasi, ang promotion, yun dapat napapalapit ka pala kay Lord. Sabi nga, the enemy can promote as well. Ang demonyo pala, pwede rin siyang mag-promote. Kasi sabi nga, if we define promotion as simply more money, that gives the devil an easy weapon with which to fool us. Sabi nga, the devil tried to fool Jesus by offering promotion. Naalala niyo yan? Sabi ng demonyo kay Jesus sa Luke 4 verse 6. Sabi niya dyan, next natin. And the devil said to him, I will give you all this domain and its glory, for it has been handed over to me. And I give it to whomever I wish. Pero ano sabi ng demonyo dyan? Mag-worship ka sa akin. Lumuhod ka sa akin. Bibigay ko lahat sa iyo yan. Diba? So promotion ba yon? Demotion yan. Diba? Kasi galing sa demonyo. Demotion, demonyo. Diba? So, kaya dito, makikita natin, hindi pala lahat ng may alok na pera galing sa Diyos. Kasi minsan ginagamit din yan ng demonyo para mapalayo ka sa Kanya. Naintindihan? Sabi mo sa katabi mo, naintindihan? Ayan. Kaya natutuwa ako nga, na nakakatawa, di ba? Kasi yung mga YA natin dito, na-train na sila. Na automatic, pag na-interview sila, i-interviewin din nila yung, nag-i-interview sa kanila. Ano interview nila? May Sunday po ba yan? Di ba? May linggo po. Pag, oo, meron. Alis na po ako. Sige po. Di ba? Ngayon parang nagpapaalam na agad, inaano na nila, dinidecline. Yung talagang tinatanggihan na nila. Kasi alam nila Di ba? Pag wala na sa akin yung Sunday, parang na akong patay. Di ba? Hindi na ako mabubuhay. Kaya ganun din kayo. Pag kayo may offer, tanungin nyo muna, hindi naman masamang magtanong. May Sunday po ba yan? Yan. Pag may Sunday, alam mo na hindi ka looban ni Lord. Kasi inuutos ng Bible, mamahinga kayo sa araw ng linggo, mag-worship kayo. Pag yan ay nawala sa inyo, kulang na kayo. Amen? Amen. Okay? Kaya sabi nga dito, even the enemy can promote, but if it takes you a step away from God, even for $1 million, don't take it. Kahit magkano pa i-offer. The Lord rejected the devil's promotion because it was not a true promotion, but rather a very real demotion. Kaya naintindihan? Sabi nga, God gives promotion, but it may not always appear the way we expect. Pero ito tatandaan nyo. Si Lord nagpa-promote siya, pero minsan, hindi sa ina-expect mo. Diba? Minsan, akala mo, parang demotion yan. Pero, sa paraan pala na yon, mapapalapit ka kay Lord. Diba? Sino nakaranas nung gano'n? Na kung kailan ng problema, doon sila lumapit kay Lord. Doon sila mas lalong napalapit kay Lord. Kung kailan ka broken na broken, parang feeling mo, andyan si Lord lang, best friend mo siya. Diba? Kasi yun, may mga pagkakataon na gano'n, na ang blessing ng Panginoon, yung mismong presensya niya. Nakala mo kawawa ka, pero doon ka pala pinagpala. Diba?
Kaya nga sa Bible, magkaiba talaga yan. Basahin nyo pa lang yung Beatitude. Ibang-iba na. Di ba? Kasi ano sabi ng Beatitude? Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pag inanin mo to, pag kinompare mo sa mundo, ibang-iba. Talaga, ang gusto ng mundo, pasikat ka, payaman ka. Ikaw dapat ang pinakamagaling. Diba? Pero sa Diyos, ang pinakababa, siyang itinataas ng Panginoon. Amen? Minsan, akala natin, talo tayo kapag nagpatawad. No? Pero hindi mo alam, pag nagpatawad ka pala, panalo ka. Diba? Pag nagpatawad ka, hindi ikaw yung na dehado. Diba? Regalo mo yun sa sarili mo. Amen? Amen. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, piliin mo ang Diyos. Yan, okay? Kaya sabi nga, instead, sabi sometimes God's promotion comes with less money, but it brings us closer to His best. Instead, it may come with more character, more discipline, a deeper sense of faith and devotion, or a stronger family and marriage. Kaya di ba nakaka-touch yung tagpo na yung nakapost sa Facebook, yung kinompare yung mayaman na pamilya dun sa mahirap. Diba? Yung mayaman, pag nagsasama-sama, paano yung cellphone? Yung mahirap, kahit ano yung kinakain, kahit tuyo, talagang nag-uusap-usap sila, walang cellphone Talagang todo ang banding. Diba? Yun minsan ang promotion. Diba? Na wala man kayong mga ganito, swimming pool sa bahay, balde lang meron. Diba? Pero ang saya, diba? Parang wala kang ganito, kagaya nila, pero ang saya, diba? Yung minsan nainggit tayo sa mga nakakotse, pero yung doon pala sa loob, nagsusuntukan. Ito kasi, nag-aaway. Di ba? Pero kayo naglalakad, di ba? Naglalakad man kayo, pero tas holding hands pa, ang saya. Mga magkakaibigan tong sinasabi ko, ha? Huwag kayong ha? May pwede pala yung holding hands. Di ba? Huwag kayong mga magkakaibigan tong sinasabi ko. Di ba? Huwag kayong kumuha ng permit. Ayan. So, kaya sabi nga, yun daw yung pwedeng maging promotion. Kaya anything brings us closer to God's best for our life is a promotion. Sabi, in fact, our goal should be to live our lives in such a way that God will greet us in heaven, saying, well done, good and faithful servant, enter now into the joy of the Lord. So during season of promotion, the first thing we need to do is to define promotion correctly. So we won't let be astray from God's best. And then, so yun yan. Unang main point, define promotion correctly. Ang main point, yan. We need to walk worthy of promotion before ever being promoted. Sabi mo nga, worthy. Promoted. Sabi mo sa katabi mo, worthy. Sabi mo, karapat-dapat. Ganun pala yun. Na kung gusto mong ma-promote, dapat, mamuhay ka, maglakad ka na parang promoted ka na. Amen? Di ba, halimbawa, kunwari, ikaw, gusto mo, parang nagtatrabaho ka pala ngayon, nagsisimula ka, pero ang dream mo, maging supervisor. Di ba? Dapat, yung sa pamumuhay mo, hindi yung mayabang na, oy, bago ka palang nag-utos ka, oy, buhatin mo to. Hindi ganon. Kundi dapat, yung pag-uugali mo, yung character mo, yung humility mo, pang supervisor. Pang ka-promote. O paano ko, masasabi yan? May kwento kasi na isang tao, nag-apply siya sa isang kumpanya. Ngayon, doon sa pinag-a-applyan niya, may lobby doon. Diba? Tapos sa lobby na yun, hindi niya alam, unknowingly, may mga CCTV pala sa paligid. Ngayon, habang nag-aantay siya ng turn niya, yung mga parang mga aplikante lumalabas mula doon sa kwarto ng interviewer. Oo. Yan, parang malungkot. Parang alam niyo yun, parang pag malungkot kasi may tanggap ba na malungkot? Well, pag malungkot, automatic alam na. Gap. Di ba? O ngayon, to make the long story short, pumasok itong nag-a-apply, di ba, doon sa interviewer. Ngayon, pagka upo niya pa lang, sabi ng interviewer, asikasuhin mo na yung requirements mo ha. Tapos by June 21, start ka na.
Ayusin mo na yung yung magpa-medical ka na. Parang sabi niya, nagulat siya. Hindi pa po ako nag-e-exam, hindi pa po ako nag-i-interview, ba't po tanggap na ako? Sabi niya, kasi nakita ka namin sa CCTV kanina. Abang inaintay mo yung turn mo, panay yung pulot mo ng ng mga balat ng candy dun sa upuan. Tapos yung electric pan na walang gumagamit, pinatay mo. Tapos yung yung mga tawag doon, hindi ka pa naman dito nagtatrabaho, yung mga pumupunta, nginingitian mo. Yan ang kailangan namin dito. Sabi ng ganon, kaya tanggap ka na. Di ba? Isipin niyo yon, hindi pa man siya tanggap, pero ang kilos niya, parang nandun na siya, nagtatrabaho. Di ba? Nagpupulot ng candy, naglilinis agad, nginingitian, di ba? Yung mga pumapasok. Di ba? Tapos yung hindi naman ginagamit ang electric fan, pinapatay. Very responsible na agad. Kaya naman, natanggap siya agad. Kaya dapat tayo rin ganon. Ano ang gusto niyo sa buhay? Di ba? Maging top ba? O mamuhay ka na parang top? Nalala niyo yung kinuwento, tinuro ni Ate Mer, na kung gusto mo daw na maging successful, dress like a successful person. Di ba? Kung gusto mo maging successful, sa damit pa lang, magdamit ka na parang successful ka. Di ba, naalala niya si Pastora, tinatanong nila yon mga anak, ba't ka ganyan magdamit? Para kang may milyon. Ang sagot ni Pastora, wala nang ang milyon, tapos mukha pang ewan. Di ba? Kaya dapat daw, ayusin pa rin kahit daw pananamit. Para kahit wala kang milyon, at least, di ba, iisipin ng tao, mukhang may milyon to. Di ba? Naintindihan niya, nagigets niya yung punto. Nasabi dito, walk worthy of promotion before ever being promoted. Diba? Na kung ano yung dream mo, simulan mo na ngayon. Diba? Pero syempre, humble. Again, walang supervisor. Diba? Yung ang yabang na nutusan yung mga kaklase kasi gusto mo maging mayor, no? Hindi pa nag-eleksyon. Huwag kang bida-bida dyan. Diba? Dapat humble ka pa rin. Kaya sabi nga, if we want to be promoted, sabi, we should act in a way worthy of that promotion before we are actually promoted. Sabi nga ng Ephesians 4:1, next natin, I implore you, walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Dapat karapat-dapat ka. Diba? Oo, tayo nga, alam natin yan na hindi tayo karapat-dapat. Nasa kanta yan, sa sukdulang biyaya. Pero, ano sinasabi? Pag ikaw ay Christian na, walk worthy of your calling. Ano bang pagkatawag sa'yo? Ang sabi ng Diyos, ikaw ay hari at pari ng kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin ng hari at pari? Diba? May nakita ba kayo hari? Makikita yung hari dyan, may mga bote ng Merry Christmas. Diba? O pari din. May nakita kayo pari dyan na kung ano-ano lang, kung paano lang basta-basta lang sa pamumuhay. Diba, pag hari tsaka pari, alam niyo yan, kilos pa lang, salita pa lang. Diba? Kaya naman, walk worthy of your calling. Nung prayer marathon, nag-usap kami heart to heart. Sabi ko, kayo ba, may time ba na pine-prepare nyo yung sarili nyo? Halimbawa tayo, meron ba tayong preparation na ginagawa? Kasi ito, dapat nga, mabless kayo, dapat i-chat nyo ko mamaya, tapos magpa-thank you. Bida-bida. Diba? Dapat magpasalamat kayo sa message na to. Bakit? Kasi ang message na to ay paghahanda. Kasi aangat na nga ang buhay mo. Amen? Dapat maging handa ka. Ngayon, ang pinag-usapan namin ng prayer marathon, ganito. Sabi ko, what if yung church natin na susunod, singganda na ng cinema tree? O kaya naman, yung singganda rin ng museo de Muntinlupa. Diba? O kaya naman, singganda ng hotel. Ngayon, pag tinanong, worthy ka ba na mag-church doon? Ready ka ba na maging miyembro doon sa church na yon? O kakalatan mo kung ano-ano yung carpet ng... Diba? Kasi kapag gano'n, halimbawa, pag nagre-ready ka, Lord, bigyan mo nga ako ng magandang dapat ikaw din ready ka. Diba? Yung kailangan, yung parang, yung linis mo, pang gano'n na. Diba? Hindi pwedeng kaya nga, diba, sa cinematry awal, pinakiusapan lang namin yon. Bawal sa cinematry ang masos na masarsa at masabaw. Diba? Pinakiusapan lang namin ni Kuya Jeyo na
pwede ba yung bento na dadalhin namin, medyo babawasan na lang namin ng sarsa kasi bawal po talaga. Di ba? Kasi ganun sila yung parang kinoconserve nila yung cleanliness ng cinema. Tayo, di ba, pag tinanong tayo, when it comes, lalo na sa faithfulness, sa cleanliness, sa stewardship, pasado ba tayo? Di ba? Kaya minsan nga, ako, inaano ko sa Aaron, yan, pag nakikita mo yung salamin natin dyan na ang dami ng ibig sabihin, punasan mo na yan. Di ba? Kasi pag halimbawa, yung kunwari, ang gusto natin, yung mga malahotel na church, hindi pwedeng, wow, ang galing panay salamin na, tas panay kamay. Kamay ni Cholo, kamay ni Rachel doon, kamay ni Ayla. Sabi ko, parang maganda ba yun? Kaya kailangan dito pa lang, kahit maliit pa lang tayo, nakikita, wow, ang ganda, oh. Parang mauuntog ka sa sobrang clear ng salamin. Di ba? Hindi yung salamin na to, ang daming kamay ang daming fingerprint salamin ni yung kamay ni Jess, andito. Kamay ni Ina, kamay ni Isaiah, ni Amari. Di ba? Kaya dapat, yan, araw-araw, nakita niyo sa Jollibee, araw-araw yan. Kasi kapag nga naman nakita mo, ang ganda. Masarap mag-worship kay Lord. Di ba? Yung mga electric pan natin. Dapat kada buga niyan, ang buga niyan malinis na hangin. Di ba? Hindi yung, uy, panay alikabok. Di ba? O yung mga drum set natin, kailangan pag naman ginagamit yan, di ba? Pagka ganun mo, uy. Di ba? Kaya, hindi to sa pagiging perfectionist, kumbaga sa stewardship kasi ito, na kung gusto nyong maging faithful in much, di ba? Dapat maging faithful kayo in little. Amen? O, sa mga nagtatamborin dancer, halimbawa, let's say for example, ganun na tayo kalaki, 100 ang magtatamborin. Kayong 10 pa lang, hindi na magkasundo-sundo tungkol sa palda. Paano nyong i-manage yung 100 na magpapalda? Di ba? Kaya naintindihan? Amen? Amen. So let us be faithful in little. Naintindihan po? Humihiling ka ng kotse. Yung motor mo, hindi mo mahugasan. Paano kang hihiling ng kotse ngayon? Di ba? Kaya naintindihan natin? We should be faithful kahit in little pa lang. Amen. Parang galit kayo Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Diba? Kaya natin yan. Diba? Sa mga sa mga pagbibigay ng pagkain. Paano kung ang bibigay sa atin ng Panginoon, ang papakainin natin 100 na, 200. Diba? Ngayon, mapapagod ka, ay, dami naman. Diba? Kaya kahit 5 pa lang kayo, dapat, ang saya mo na, ito, kain ka na. Tawag faithful in little. Tas magiging faithful in much. Amen? Amen. Okay? So, sabi mo ulit sa katabi mo, kaya natin to. Kaya sabi nga, whatever you do, work at it with all your heart as though you were working for the Lord and not for people. Remember that Christ is the real master you serve. Diba? Kaya nga dito, ang pangarap ko rin talaga, lagi namin kayo kasama sa prayer. Laging pray namin, pag nag-business kayo, palagawin ni Lord. Pag nagtrabaho kayo, ma-promote kayo lahat, ma-increase kayo. Pag nag-aral kayo, tumaas grades nyo. Kasi yan ang kalooban ni Lord. Ngayon, dapat, every time na nag-aaral tayo, nagtatrabaho tayo, naglilingkod tayo, i-apply natin. Yung dapat i-apply natin. Work it, di ba? Whatever you do, work at it with all your heart as though you were working for the Lord. Para kay Lord to. Diba? Kaya natutuwa ako sa mga chinachat ko, nagpapatik ako. Thank you sa pag-aasikaso mo ng ganito ganyan. Okay lang po para po kay Jesus. Diba? Ang ganda ng ganon, yung parang para kay Jesus. Hindi para sa tao. Kasi pag sa tao, mapapagod ka lang. Diba? Kay Jesus palagi. Diba? Ela, okay ba? Okay lang ba? Asikasuhin mo yung kids dun. Naglilikod Diba? Ay, sige po, para kay Jesus. para kay Jesus. Pero nga, kailangan gawin ni Ella yon para kay Jesus at hindi para sa tao. Okay? Amen? Naintindihan? Kaya sabi nga, the Bible is telling us to work as though we are working for the Lord. And through our hard work, dedication, loyalty, problem-solving attitude, and other characteristics of a good employee, not only will we be promotion, but will also be a positive representative of God. Na kapag nakitaan ka ng excellence, di ba? Uy, teka,
bakit ganyan si Nash? Kasi po Christian yan eh. Kaya ang galing po maglinis yan. Ganun. Di ba? Bakit ba ganito si Alona? Kasi Christian po yan, nagsisimba po yan. Nakita niyo yan? Ayan nagiging positive representative tayo ni Lord. Kapag nakikitaan tayo ng ganun. Di ba? Bakit ba ang kalat niyan? Ewan ko nga Christian pa naman yan. Di ba? Payag ba kayo ng ganun? Di ba? Kaya dapat po, ayan, makitaan po tayo ng mga ganun. Okay, promotion should not be our main goal. Because if we do not get the promotion we think we deserve, we often become frustrated and revert back to our old ways. It is like saying we will only act worthy of a promotion if they give the promotion to us and everything that comes along with it. Ito, makinig po kayo. Nung nakaraan, meron din akong kinausap. Parang, ewan ko, nalimutan ko na kung sino yon. Pero basta working siya. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo, meron akong napakinggan na na preaching. Ang sabi pala doon, huwag tayong laging kapag nag-a-apply ng trabaho, sa salary, nakatingin. Kasi kapag sa sahod ka pala daw nakatingin, mapapagod at mapapagod ka. Yung lagi kang magsasawa, parang, ayan, ginagawa mo na yung trabaho mo, pero para ka ng zombie. Dapat daw, ang hanapin mong trabaho, yung masaya ka. Yung meaningful para sa'yo. Tapos, ang iisipin mo, papasukin ko tong trabaho na to, tapos anong ambag ang maya-ambag ko sa kanila. Naintindihan? Yung tipong, nung pumasok ka dyan sa trabaho na yan, o sa kumpanya na yan, sumaya sila. Di ba? Yung feeling nila, naambagan sila ng something, yun nakatulong talaga. Di ba? Kaya nga daw kapag daw malalaman mo kung may impact ka sa isang kampanya, pag daw pinasa mo yung resignation, tapos sasabihin nila, bakit ka aalis? Di ba? Yung ayaw nilang pumayag. Parang awa mo na, huwag ka na umalis. Di ba? Ganon. Ganon mo malalaman kung may impact ka. Pero kapag nag-resign ka, yay! Di ba? Nagtawag pa na, nag-celebrate pa, umalis na siya. Yun ang walang impact. Kaya dapat, maging impact team kayo. Di ba? Dapat mag-impact kayo sa buhay ng bawat isa. Dapat may ambag kayo. Naintindihan? Halimbawa, papasok ka dyan, apply po ako sa potato corner. Di ba? Nagbebenta yun ng French fries, di ba? O ngayon, isipin mo pa lang, ano ang ambag mo sa komunidad? Di ba? Sa buong Muntinlupa, pag nandun ka sa potato corner, dapat habang piniprito mo yung potato corner, di ba? Tapos merong ganon, yung parang nagtatrabaho siya. Hindi ko alam kung cashier ba siya or nasa reception. Alam niyo ang ginawa niyang special? Every time na nagbibigay siya ng truck ng company nila, meron siyang nilalagay, smile, Jesus loves you. Kaya naman yung mga nakakatanggap, talagang may impact. Parang gusto nilang pumunta dun sa receptionist na yun. Kasi every time na pumupunta sila at binibigyan sila ng truck, na-encourage sila. Meron nakalagay, be glad. Di ba? This is the day that the Lord has made. Sino sa inyo nakatapak sa Popeyes, sa Ibiya? Nakakatuwa dun sa Ibiya, sa Popeyes sa Ibiya. Kasi every time na, order ka doon, naka-take out, meron silang quotation talaga na pang-cheer. Diba? Lagi nilang sinasabi, naka-pentel pen yun, sulat kamay. Smile. Ikaw, bilang nag-take out, ang galing naman ito, may sinasabi, ganyan. Diba? Meron din akong nabili nung nakaraan sa Everwin. Naman siya? Cookies. Meron din siyang encouragement. Bawat balat may encouragement. Diba? Kasi ganun yung nag-i-impact. Yung parang, ano kayang maambag ko sa dito? Diba? Hindi yung, sino naman sa inyo nakaranas po ng pumunta sa munisipyo? Hindi lahat, hindi ko nila lahat. Yung pumila ka. Diba? Kaya minsan, diba ganun daw yung kaibahan ng private tsaka public. Pumila ka ang haba-haba ng pila dyan eh. Diba? Ito, benching ko mo. Yung parang ganun yung mga pero sana mabago yung ganong sistema. Nakapag public, nasa public, ganon ang mga approach. Pero pag private, how may I help you? Diba? Happy to serve, ganyan. Diba? Pero dahil kayo, Kristiyano kayo, dapat may impact. Amen? Kaya sa mga nagtatrabaho, diba, nag-aaral, mga magulang dyan, dapat po sa bawat bagay, may impact po tayo. Amen? Diba? Kaya tanongin nyo nga si Sai, natanong niya daw si Ma'am Dumo, yung teacher ko pala si Ma'am Dumo, magkapit bahay kami. Diba? Magkapit bahay sila.
Yan. Tapos yun nga, sabi, ay, si Hemler, oo, tanda ko yun. Ganyan. Kasi may, laging glory to God. parang feeling ko kasi, nag-i-impact din ako sa mga teacher ko noon. Kasi lagi rin silang may remark sa akin. Di ba? Yung kagaya na lagi kong kinukwento sa inyo, nagpapa-clearance lang kami. Tapos nagpa-thank you po. Ano sabi ng teacher namin? Sa lahat ng mga nag-clearance sa inyo, si Hemler lang nagpa-thank you. Di ba? Parang sa lahat ng mga yung parang na-commend niya ako. Bakit? Kasi clearance lang yun pero nagpa-thank you ako. Kaya dapat po, make an impact. Lagi mong iisipin yan, anong magiging ambag ko dito? Amen? Sabi mo sa katabi mo, ambag tayo. Ayan. Okay, next naman, sabi nga, dito, but remember, it is not because of them that we get promoted. It is because of Jesus. Ayan. Promotion comes neither from the east or from the west. God is the judge. And when we walk worthy of promotion, He will bring it to pass. So again, money and promotion, sabi nga, should not be our main goals, but rather, your main goal is likeness. To be like Christ. Sabi nyo nga, to be like Jesus. Okay, to be like Christ. Sabi nga, 2 Corinthians 3:18, and as the Spirit of the Lord works within us, we become more and more like Him and reflect His glory even more. And sabi nga, whatever you work at it with all your heart, and when we define things correctly, it may not be what other people are doing, but it is right. Yan. Natanong nila si Diogenes. Natanong noong 150 AD sa Rome. Tanong nila, bakit ang Kristyanismo kumakalat? Alam niya ang sagot ni Diogenes? Sabi, Christians pass their lives on earth, but their citizenship is in heaven. Yan ang sagot niya. As Christians, they share their tables, but not their beds. Sabi, love all men, but are hated by all. Sabi, are treated outrageously, but behave respectfully. Do good, but are attacked, and when attacked, do good. Diba? Obey our laws, but surpass those laws. Are short of everything, but have plenty. That is why Christianity is spreading. So alam niyo bakit nag-i-spread yung Christianity? Kasi ang buti nila. Ang bait nila, di ba? So ang galing nung nag-share ng tables, pero hindi ng kama. Di ba? Kasi may moralidad. May kabanalan. Okay? And then kaya nga sabi, there is magnetism in people who live like that. Promotion is not when you are paid more, but when you identify with the one who paid it all. It is not owning more, but having a great relationship with the one who owns it all. Naintindihan? Kaya sabi nga, usually we think in terms of work promotions. But true promotions, i-take note nyo to, is growing in Christ in all areas of life. Promotion din pala yung pagiging better husband, better wife, better student, etc. Kaya nga sabi dyan, live work of your calling. Kaya ikaw kapag mas lalo kang bumubuting anak, promotion yan. Diba? Bumubuting asawa, promotion yan. Amen? Sabi mo sa asawa mo, promotion pala yan. Diba? Yung parang dati, hindi mo, pag tinitimplahan mo ng kape, galit ka pa. Diba? Ngayon, nakangiti na pag nagtitimpla ng kape, promotion pala yun. Diba? O yung pagiging mabuting estudyante, hindi ka na nangongopya, promotion yun. Naintindihan? Basta sa buhay-buhay, kamusta ang buhay-buhay? Ayan. Promotion. Yung mga pagiging better. Kaya nung nakaraan, nung nakaraang basta birthday ko noon, ang birthday wish ko, Lord, gawin niyo po akong better husband sa asawa ko. Tapos better, anak sa magulang ko, better pastor, ganyan. Kasi minsan, di ba, parang as the years go by, parang minsan, dahil nga pina-perfect ka ni Lord, mas lalo mo tuloy nakikita yung flaws mo na dapat baguhin. Parang nung mga nakaraan, sabi ko, parang feeling ko, sama akong asawa, ganyan. Minsan pag may mga nagagawa ako, kasi di ba kung meron nga daw, bukod sa magulang, bukod kay Lord, meron din daw na tao na mas nakakaalam kung sino ka, asawa yon. Kasi nakikita kung sino ka talaga, di ba, yung ugali mo. Minsan, pag
nagsisimba rin ako, tsaka nagsisimba ako. Nagpe-pray. Sinasabi ko kay Lord, Lord, baguhin mo talaga ako. Ayoko maging ganito kay Ate Mer. Parang ayoko maging ganito sa asawa ko o kahit sino pa man. Diba? Kasi, yun nga, kumbaga parang pinapakita ng Panginoon, ganyan ka, mali yan. Diba? Dapat baguhin mo yan. Pero kapag ginol mo, na ako, yearly, mas magiging mabuti po akong asawa sa inyo. Sa'yo. Diba? Sa inyo. Diba? Ayan. So, promotion pala yun. Okay? Sa inyo. Ayan. Promotion yun. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, promotion pala yun. Okay? Kaya pag uwi nyo ha, pag binaitan nyo sa asawa nyo, ayan, promotion yan. Diba? Pag binaitan mo sa mama mo, promotion talaga yan. Diba? Kaya basta, ayan, naintindihan nyo yan siguro. Yan. Okay? Kaya sabi nga, this is the season of promotion. Next na tayo. Sabi, God has given us gifts that lie dormant. We should use them as God in. There is something worse than not being promoted. Being invited by Christ to step forward, but choosing not to. Yung gusto ni Lord, i-increase ka, i-promote ka, pero ayaw mo. Kaya, when you step forward, the Lord will increase your maturity, influence, life, and fruitfulness. Kaya ngayong umaga na to, dapat mag-decide ka na ma-promote. Diba? Gustuhin mo na ma-promote. Okay? At kapag na-promote ka, sabi nga, your goal should be likeness, and when God does promote you, what should you do? So, ito na yung main number 3. Dito na maglalas. Kaya dapat pag nag-promote ka daw, ano sabi? Steward, promotion, and prosperity well. Diba? Kaya kapag inangat ka ni Lord, ano ibig sabihin? Dapat maging mabuting katiwala ka. Ito ang ganda ng sinabi ng sa Deuteronomy 8:11 to 12, tsaka 14. Ano sabi dyan? Beware that you do not forget the Lord. Sabi, otherwise, when you have and are satisfied and have built good houses and live in them, then your heart becomes proud and you will forget the Lord your God who brought you out of the house of slavery. Ano sinasabi dyan? Na dapat pag na-promote ka, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Tama? Huwag mong kakalimutan na siya ang naglagay sa iyo dyan sa sitwasyon na yan, sa posisyon na yan. Huwag mo kakalimutan, di ba? Instead, maging good steward. And sabi nga, sometimes God prospers us, then gets the short end of the stick. Kakalungkot, no? Parang mga tira na lang. Yun nararanasan ng Panginoon. We become proud and strut. However, we should not forget the greatest test of all is not poverty, but prosperity pa nga. Diba? Sabi nga, most survive poverty, but very few survive prosperity. Na pag yumaman na, pag sumagana na, nakakalimot talaga kay Lord, yumayabang na. Diba? Sabi nga, it requires courage, humility, and a willingness to risk it all. It is easy to tithe a little out of modest income, tama? But it is tough to give a large sum out of a large income. Kaya dito, kapag napawalaan ka sa maliit, mapapagkatiwalaan ka sa malaki. Tingnan niyo yung sinabi ni John Rockefeller, ha? Sabi, once richest man on the earth, siya yung pinakamayaman sa mundo, he would not have been able to give his first million to God if he had not given his first $1.50 for God. Naintindihan niyo, nagets niyo yung sinabi niya, na hindi niya daw makakayang ibigay yung 1 million kung hindi niya daw naibigay yung piso niya kay Lord. Kaya dito, sinasabi na kapag sa maliit na gawa mo, kaya mo rin sa malaki. Amen? Di ba? O, kalibawa, kapag si Gabi, dumating yung time, 50 pesos lang siya meron ngayon. Yung 5 piso talaga, nabibigay niya kay Lord. Ang testing dyan, kapag naging 5,000 na, kaya mo kayang ibigay yung 500? Di ba? Paano pag naging 50,000? Kaya mo kayang ibigay yung 10% na 5,000? O paano kapag naging 5 million? Kaya mo kayang ibigay yung, magkano, 500,000? Tama ba? Ayan. 500,000? So nakikita nyo, dyan pa lang, tinetest na tayo ng Panginoon sa little. Diba? Kung mapapagkatiwalaan tayo sa much. Kaya sabi nga sa 1 Timothy 6:17, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God,
who richly supplies us with all things to enjoy. Kasi iba pa rin pag ang Diyos ang yaman mo. Di ba? Pag si Lord mismo ang yaman mo. Wala ka mang ganito, pero may Diyos ka naman. Pero ang yaman mo pa rin. Kaya naman, ang yaman mo pa rin. Sabi nga, sometimes when God gives us much, we have the tendency to hang on to as much as possible, giving up little, and that causes our spirit to become twisted. Na kapag alam nyo yun, yung nagmukhang pera ka na, yun ang nakakalungkot pag nagmukhang pera na. Diba? Sorry po sa term, pero totoo yun Diba? Na yung parang panay pera na lang inisip mo, ayan, matutwist ka na daw. Sabi, God designed a system where giving, kaya ang galing ng Diyos, bakit? Alam niya na ang solusyon sa pagiging greedy, pagiging giver. Para maiwasan mong maging greedy, maging giver ka. Kasi sabi, God designed a system where giving is the natural way to do well. Be a giver, it will keep you humble. It is more blessed to give than to receive. God will always provide for you because you cannot give the Lord. Diba? Kaya naman ang susi, para hindi ka yumabang, tumaas, ay pagbibigay pala. Kaya tingnan nyo, si Rockefeller ulit. When Rockefeller became gravely ill, nung nagkaroon na siya ng sakit, he started to give his money away because he thought was going to die anyway. Kasi mamamatay lang din naman siya, kaya pinamigay niya yung yaman niya. So he gave money to charities and to churches. And the more he gave away, the better he got. Diba? Mas lalo siyang bumubuti, mas lalo siyang pinapagpala, the more na mas marami siyang binibigay, ha? Diba? Tapos sabi nga, the more he gave away, the more he received. Tapos miraculous Mr. Rockefeller, namuhay pa siya hanggang 98th birthday niya. Diba? Kasi binless siya ng Panginoon. Diba? Kaya naman tayo dito rin sa atin, kapag pinromote tayo ni Lord, kapag nakakaranas tayo ng mga increase, diba? Pinapagpala tayo ng Diyos, huwag natin kakalimutan ng Diyos. Ibalik ang para sa Kanya. Ibigay ang para sa Kanya. Diba? Buhay, kalakasan, pananalapi, talento, kakayahan. Ano pa man yan, pagmamay-ari ng Diyos yan. Diba? Kaya nga naalala ko yung sinabi ni Pastor Bong sa aking, nag-aaway-away kayo dyan sa West Philippine Sea na yan, tsaka South China Sea. Ang dagat, pagmamay-ari ng Diyos yan. Diba? Parang wala sa atin may-ari nun. Kasi lahat, diba? All that is in the earth, diba? Lahat ng nasa earth, pagmamay-ari ng mundo, kahit universe pa nga. Diba? Kaya dapat ibigay ang para sa Diyos. Kaya sabi nga, our goal is not money, but Christ likeness. Because our goal is not for people to see us, but to see Him. Diba? Na nakakatuwa kapag nakita na si Jesus sa buhay mo. Kaya last na lang, ito na po yung conclusion natin. Promotion comes neither from the east nor the west. God is the judge. So remember, una, define promotion correctly. Diba? Kailangan tama ang pagkakaalam mo at pagkaka-define sa promotion. Yun dapat pala nagiging mas malapit ka kay Lord. Any step that draws you closer to Him. Pangalawa, walk worthy of promotion well before ever being promoted. Ano yung gusto mo? Ano yung dream mo? Ano yung gusto mong parang ika-promote mo? Dapat isapamuhay mo na yun. And when He does promote you, kapag na-promote ka na, kapag nag-level up na yung pamumuhay mo, steward your promotion and prosperity well, that you will be a likeness of the Lord, and through you, people will see Him. Diba? Amen? Kaya nga nakakalungkot ngayon, diba? Ano ang uso naman na issue ngayon? Yung kay Kaloy, diba? Yung kay Carlos Yulo, na parang pagkatapos niya magkaroon ng 2 gold medal, nagkaroon naman siya ng issue sa family niya kasi sira-sira sila. Parang ganun, parang naisip ko dito, ang pagpapala ng Diyos, hindi siya kagaya ng pagpapala ng mundo. Ang pagpapala ng Diyos, balanse. Diba? Na okay ka financially, dapat pinagpala ka rin sa pamilya mo, sa pagsasama nyo, sa relationship. Ngayon, kung may kulang, kung may hindi balanse, balansahin mo dapat. Dapat ipanalangin mo sa Diyos. Amen? Sino dito gustong balanse ng pagpapala? Taas kamay. Promotion. I-level up ng buhay. Amen?